Eto pa, Riza Ontiveros naman. Oh, tungkol naman ho ito sa Pogo, mga kababayan. Ang dami, no? Hindi mo lang pwedeng sabihin, tungkol lang sa West Philippine Sea yung kasalanan ni Duterte. Tungkol lang sa EJK yung kasalanan ni Duterte. Hindi pa, ayan pa, may Pogo pa. Mga matatapang daw na mawawalang yagbol, sabi ni Ace Evangelista. Sabi ni Hil Abante, harakiri na lang ang pinakamadaling gawin ni Digong. Tapos na. So, eto naman po, mga kababayan, about Pogo. Riza Ontiveros versus dating Pangulong Duterte naman po. Ano sabi ni Riza Ontiveros dito? It was Duterte who set the first bad example about that. Dahil nung panahon ng administrasyon niya, practically open door policy sa Pogo at sa kanyang mga kasosyo noon sa Pogo. Aba? Sa kanyang mga kasosyo sa Pogo, ha? Pinakita ng several Senate investigations by several Senate committees, pati ng Senate committees on women nitong nakaraang 4 na taon na lahat ng mga rosy promises ng Pogo sa simula ay napako at ang laki ng pagkakautang pa nila sa buwis sa gobyerno. O yun, mga kababayan. Yun po kasi yung isa sa ipinangako, mga kababayan, ng dating Pangulo. Malaki ang kikitain natin dito. Dadagdag ito sa kaban ng bayan. Pagka naaprobahan natin ang Sogo. Sogo. Pagka naaprobahan natin ang Pogo. Naipasok, napirmahan, nabigyan ng mga lisensya, kahit nga daw po yung mga hindi dapat mabigyan ng lisensya, naaprobahan, kahit po yung mga illegal, nagawang paraan ng legal, no? Dahil daw, naku, mukhang umpisa na hurricane, no? Mukhang nawawala-wala na tayo, di ba, mga kababayan? Yung mga dating panahon, sabi, naku, hindi naman dapat mabigyan ng ng permit yan. Pero bakit nabigyan ng permit? Kasi tinulungan daw po ng isang gabinete ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At eto, ayan nga, yung sinasabi ho natin, na ibinalandra sa atin ni dating Pangulong Duterte, malaki kikitain ito kaya kailangan tanggapin natin, papasukin natin. Nung nahuli yung Banban, nahuli yung sa Porac, Pampanga, lahat ho malaki ho ang pagkakautang sa buwis mga bossing. So sa madaling salita, yung buwis na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na papasok para sa gobyerno ng Pilipinas para magamit natin sa mga pangangailangan natin, ibig sabihin, kita ng bayan, wala naman talaga pala. Isa pa sa sinasabi niya ang mamamayang Pilipino ang makikinabang, dadami ang mga trabaho. Nagsantambak ang mga pagpasok ng mga Chinese sa Pilipinas. With matching, mga hindi kumpletong dokumento. No? With matching padulas. May 10,000 nakaipit doon sa mga passport nila. Para tuloy-tuloy lang. Pastillas nga ika nila, mga kababayan. Tuloy, it has talagang spawned a host of evil against our citizens and our society, mga kababayan. Samantalang nung panahon, na inia-announce ito ni dating Pangulong Duterte, parang okay na okay lahat. Mamukat-mukat mo, bawal pala to sa China. Ayaw nila. Tapos dito sa atin, pasok lang ng pasok. Sige, pasok. Kikita ang Pilipinas dyan, pero hindi naman pala. No? Madami pala sa kanila hindi mga nagbabayad ng buwis ho. Mga bossing. Kawawa ang Pilipinas. Ngayon, sa ibang bansa, sa labas ng bansa pinagtatawanan tayo. Basta, sige, syempre, isipin ho niyang mga yan. Basta illegal, kung bawal dito sa bansa natin, dalhin natin sa Pilipinas, doon mabubuksan.
Doon mabubuksan yan. Mabibigyan ng lisensya doon yan sa Pilipinas. Ganun ho iisipin ng ibang tao, mga kababayan, ng ibang lahi, mga ibang bansa ho. Mabuti ho, mga kababayan, eh, hindi pumayag ang ating Pangulo, no? Na siya ang tumakbong vice-presidente at Inday Sara ang maging presidente. Eh, ano sa tingin nyo ho, mga bossing, Chief Amo, sir? Kung nagkapalit ho ng sitwasyon, nagkabaliktad po ng sitwasyon, malamang sa alamang ho, mga kababayan, eh, etong mga to, hindi pa din ho natin naririnig, hindi pa din ho na iimbestigahan at wala pa din ho, mga boss. Kumbaga, ganun pa din. Eh bakit? Eh presidente si Sara eh. Presidente eh. Oh. Alam nyo na ho yun, mga kababayan. Kumbaga, sila pa din ho ang nagpapatakbo, sila pa din ho yung magmamanipula. At yung mga ganito, eh nako, eh baka nakatago pa din ho, mga bossing, Chief Amo, sir. Madami pa din pong mga pamilya ang sira. Madami pa din po yung mga ibang lahi na ikinukulong diyan sa loob ng Pogo para ano, para sa kanilang prostitution, para do sa mga pang-i-scam nila. O kapag ka hindi sumunod sa kanila, ano, latay ang aabutin. Santambak na, kumbaga, nangingitim na yung likod ng iba eh. Dahil ayaw nga nilang sundin yung pinapagawa sa kanila ng mga scam. Sabi ni Ma'am Sweet Escape, tuloy ang ligaya ng mga Duterte kung presidente si BP Sara. Ngayon po, ano, mga bossing. Ako, nalulungkot ako kasi talagang pinanghawakan ko yung Uniteam eh. Talagang sabi ko sa sarili ko, kapag katapos ni Pangulong Bongbong Marcos, automatic ako Inday Sara Duterte. Pero dahil nga dyan po sa mga kilos at mga ginagawa at mga nadidiscover ho natin, mga kababayan, eh kahit crush ko si Inday Sara Duterte, na ano ko eh, tinabangan akong sumuporta ho sa kanila, mga bossing eh. Magko-comment dyan si Jordan. Lagi yan eh. No? Parang laging ano sa akin yan. Parang laging kapag sinasabi ko, ganda si Inday Sara Duterte, laging may kaakibat na mahina naman ang kokote. Lagi sinasabi nila yon, mga kababayan. Hindi na lang ho ako nagsasalita. Tumatahimik na lang ho ako. Oh. Anyway, pagkatapos naman yan, di ba?